Madalas palagi nating naririnig na kapag gusto nating kumita ng pera o magninegosyo, kailangan talaga ng puhunan. Kaya naman karamihan sa atin, hindi ito ginagawa dahil takot silang malugi. Pero sa kabilang banda, totoo naman talaga ang mga ito. Pero alam mo bang may mga negosyo o pagkakitaan ng pera na hindi naman kailangan ng puhunan? Kaya naman sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang mga iilan na paraan para kumita ng pera na hindi kailangan ng may puhunan o kung meron man, hindi nangangailangan ng malaking puhunan para kumita ka ng maraming pera. Pero bago po yan, welcome po sa aking channel at sana makakatulong ako sa iyo. Tulad ng nasabi ko kanina, pwede kang kumita ng maraming pera na walang nilalabas na puhunan. Marami nang nagpapatunay dito. Isa na dito ang billionaire na si Jeff Bezos na nag-umpisa din sa wala, na kung babalikan ang istorya ng kanyang buhay ay talaga namang nakakamangha at nakaka-inspired talaga. Bago ko sabihin ang number 1 sa topic natin ngayon, gusto ko munang sabihin sa iyo, sikapin mong matuto ng maraming kasanayan kung maaari. Dahil ito lang ang mga epektibo na paraan para kumita ka ng pera na walang puhunan. O kung may puhunan man, hindi ganon kalakihan. Ating tandaan ang taong maraming skill o maraming alam, hindi nawawala ng pangkabuhayan o trabaho. Kahit mawala sa iyo ang lahat, kahit nasunugan ka ng bahay, matanggal ka sa trabaho, kahit bibitawan ka pa ng nakapaalang, makakakita ka pa rin ng pagkakapirahan o trabaho. So kung handa ka na, tara. Number 1, content creator o vlogger. Isa na ito sa nakikita ko na pinakamagandang pagkakakitaan sa panahon natin ngayon, na pwedeng magbibigay sa iyo ng limpak-limpak na pera. Pero paalala lang po, ang pagiging vlogger, hindi po ito basta-basta lang na kung ano-ano na lang ang ilalagay mo sa social media ay okay na. Sabihin man natin kung may puhunan ito, napakaliit lang talaga. Halos afford lang ng lahat. Ibig sabihin, pwedeng gawin ito ng karamihan. Pero kung gusto mo ang ganitong pagkakitaan sa umpisa pa lang, dapat alam mo na kailangan ito ng panahon at kaunting pananaliksik patungkol kung paano maging magaling na content creator. Dahil kung quality talaga ang video mo dito, sobrang taas ng porsyento na magtagumpay ka talaga dito. Kaya talagang baguhin ang buhay mo sa pagbablog. Marami nang nagpapatunay dito na yumaman talaga sila. Isa na dito ang aking mabuting kaibigan na kumita na ngayon ng halos kalahating milyon buwan-buwan, na dating tagalinis ng isang private company. Saksi ako sa tagumpay ng buhay niya hanggang ngayon. Number 2, dropshipping business. Ang business na ito ay matagal nang namayagpag, lalong-lalo na sa social media. Kaya lang, iilan lang ang nakakaalam sa tamang impormasyon sa business na ito. Maganda ang business na ito, sure wala talagang lugi kasi pwede dito wala kang puhunan, o ito ang business na sinasabi nila na laway lang talaga ang puhunan. May cellphone ka lang, ayos na. Ang halimbawa sa negosyo na ito ay maghahanap ka ng business owner o mga company na gustong mag-expand ng kanilang business gamit ang platform ng social media, Facebook, YouTube at ano pa man na may access ka para mag-post sa products nila. At kung makahanap ka ng sure customer, bahala na si owner o si company makipagtransaksyon sa buyer. At pag nakabinta, sure kikita ka. Tandaan natin, walang ibang makakatulong sa buhay mo kung paano ito paunlarin kung di ikaw lamang. Number 3, subukan umutang sa bangko ng pera at inegosyo. Paalala, ang opsyon na ito ay para lang sa mga taong matibay ang dibdib o di kaya ay mga taong may tiwala sa kanilang sarili na kaya nilang patakbuhin sa negosyo ang pera na ito. Taong tinatawag na risk taker talaga. Recommended din po ito pagdating sa business. Pero bago mo ito subukan, dapat nakahanda ang iyong sarili o napakarami, totoo marami nang yumaman sa ganitong opsyon tulad ng sinabi ko sa mga nauna kong video. Dito mas maigi na mapag-aralan mong mabuti ang isang negosyo na paglagyan mo ng pera na inutang mo, at dapat willing ka sa anumang mangyari dito. Kapag nalugi, willing kang bumangon ulit. Kasi bilang isang negosyante, naniniwala ako na hindi mo kailangan bilangin kung ilang bisis ka na bumagsak. Ang kailangan mong bilangin kung ilang bisis ka na bumangon at lumaban ulit. Number 4, mag-aalok ng mga serbisyo. Baka may mga natago kang skill dyan. Gawin mo ng pera yan. Sa panahon natin ngayon, kahit sa social media o online, pwede ka nang mag-alok ng mga serbisyo na related dito. Baka magaling ka mag-edit ng video, mag-computer, gumawa ng content o magturo online. Baka magaling kang mag-Ingles o mag-Tagalog. Pwede mo lahat ito pagkakakitaan. Kumilos-kilos ka lang sa halip na magrereklamo ka sa hirap ng buhay o di kaya'y sa mahal ng mga bilihin ngayon, mag-isip ka ng paraan kung paano mo mapagkakitaan ang mga kasanayan mo. Number 5, maghanap ng trabaho.
Ito ang pinaka-basic kung paano kumita ng pera. Huwag ka lang maging tamad. Pero kung may dahilan ka para hindi magtrabaho at mag-stay na lang sa bahay, choice mo yan. Buhay mo naman yan eh. Siguraduhin mo lang na yung bawat oras mo ay productive. Hindi yung nakanganga ka lang at nanonood ng TV maghapon sa bahay. Tapos nag-expect ka pa na magkapera ka. Paano yun? Tandaan mo, kung gusto mong umangat sa buhay, gawin mo ang dapat mo gawin. Maraming salamat at nakaabot ka rin sa part na ito. Sana magtagumpay ka. Paalam.